Siguro ang naapektuhan lang doon yung mga konsehal tsaka mabababa. Pero doon sa mga malalaking pwesto, hindi magbabago ang outcome ng election. At saka sa bilis ng turnouts ng bilangan, mukhang mahihirapan kahit na magaling na cheater, di ba? Kasi a few hours lang alas 7 natapos, di ba? Maya-maya, alas 9, alas 10, ayan na yung mga resulta in millions ka agad di ba? Yun naman ang ng automation, di ba? Smartmatic. Kaya ibig sabihin, kung meron kang balak mandaya, medyo hindi magagawa, no? Okay, from the same number kanina, no? 0919-691-7734. Sabi niya, Kasaldi, sana huwag nang magsalita si Noynoy ng mga provocative statement. Every now and then, even the Supreme Court newly appointed Chief Justice ay di niya kikilalanin. He is acting like the most powerful human on earth. My timetable for him is 1 year only. Ayan. Isang taon lang ang timetable kay Noynoy nung text natin, no? Kasi sinabi ni Noynoy na sinuggest niya kay GMA na wag mag-appoint ng Supreme Court Chief Justice. Pero nagpalabas ng resolusyon ang Korte Suprema na pwede raw mag-appoint ng Chief Justice ang gobyerno, si Arroyo nga, kaya nag-appoint siya. So, ang sabi naman niya ngayon, hindi niya kikilalanin si Chief Justice Corona. Tama rin yung sinabi ni President Noynoy kasi siyempre hindi mo maalis yung partisanship sa Supreme Court. Lalo na kung ilang administrasyon na magkakampi. Yun nga isang target ng phantom dictator, makontrol niya ang Supreme Court. So, na-appoint na nila yung iba nung nakalipas na administrasyon. Tapos na-appoint pa ni GMA yung maraming ibang kwan. That's a dangerous situation kasi pag may partisanship doon, wala na talagang justice. Ibig mo ba sabihin, engineer, ay isa sa pinapagalaw ng phantom dictatorship? Yeah, isa lang siya. Ganun ba? So, sabihin, sa puntong iyon, kung sinasabi mo nga na pinagagalaw lang ni phantom dictatorship si Arroyo, so ibig sabihin, sa utos niya yun, na ito ang point mo, gano'n. Kasi yung ang isang hindi maganda na situation sa Supreme Court, kagaya yung case ni Trillanes. Kung maganda ang justice system, dapat si Trillanes pabayaan nilang sa Senado, attend ng session, maki-argue ng case niya. Kasi yung the fact na hindi nila siya pina-attend, binaliwala nila yung botos ng ilang milyon na tao na naglagay sa kanya sa pwesto. Para number 2, meron dapat siyang the right to speedy trial. Kung meron siyang kaso talaga, nasintensyahan na sana siya, no? Tama. Hanggang ngayon wala pa ring kaya lugi ang tao, lugi rin ang isang individual na nakakulong, siya. Wala naman speedy trial para sa kanya. Ang speedy trial is one of the most important na kailangan magkaroon ng bawat mamamayan. Tama, no? Okay, tawagin naman natin si Karomi Orbito. Karomi, magandang gabi po sa'yo. Magandang gabi. Yes, magandang gabi po. Saldi. Opo, magandang gabi po. Engineer, magandang gabi po. Good evening, Sir Romy. Alam po ninyo, naniniwala ba kayo talagang walang nangyari na medyo anomaly dito sa nakaraan na botohan na engineer? Meron po. Hindi ba yung nakunan nga ng video nung iba yung bumibili ng botos, tapos yung maraming PCOS machine na nag-malfunction, no? Tapos maraming botante
na hindi nakaboto dahil wala yung pangalan nila sa sa registration isa na rin po 'yun, Oo. Nangyari kanina kasi, nandoon ako sa barberia ko. Medyo marami-rami doon ng nakikinig ako sa kanilang mga usapan. Yun ang usapan, ha? Oo. Alam mo naman ang barberia kasi. Siyempre, nandiyan ang first hand chismis, ha? First degree chat machine. Oo. Chat room. Sabi nila talaga, mayroon daw talagang maaari, high-tech daw ang talagang pagkagawa. At medyo very talaga systematic and cheating ngayon dito sa mga machine na ito. Ito lang ang tanong ko sa'yo, Karomi, ba't si Noynoy ang nanalo? Si Noynoy ang daya? Ito nga ang kanilang usap-usapan. Bakit si Noynoy lamang ang tumataas ang boto? Ang ibang mga kandidato ay napako na doon sa ganong bilang lamang. Napakahirap naman ang ganon sitwasyon na kung dumadagdag ang bawat isa, kailangan lahat sila kahit konti-konti wala tayong duda na si Noy talagang nasa una. Hindi natin talagang pag-anuhan yan. At kailangan naman suportahan yan ng isang bayanan upang pumunlad ng ating bayan kung talagang siya nga ang Pero ang usapan nila, bakit si Noy lang ang dumadagdag? Ganun, nadyan si Villar Ika. Nadyan si Teodoro Ika. Nadyan si Villanueva Ika. Tama. Nadyan si Gordon. Hindi na dumagdag ang kanilang boto. Ang bilang ng kanilang boto magbuhat noong Wednesday yata yun o Tuesday. Tama. Kaya nakala ko, Karomi, dito ngayon. Opposition po si Noynoy Hindi. Alam po ninyo, ang systematic na Saldi. Ang systematic, hindi naman nagagawa yan ng kahit sino, kahit oposisyon pwede. Pero ito, ang kanilang pagtuunan ay ito. Aywan ko kung gaano kataas ang percentage nito hinggil sa kanilang usap-usapan doon. Baka si Lacson ang nag-operate dito sapagkat ipinadama kay Joseph sa San Juan mismo ay natalo siya. Sa Las Piñas si Villar natalo din. Tama. Kanya ang sabi nila, posible si Lacson sapagkat si Lacson medyo eksperto daw sa ganitong mga machine. Yun lamang kasaldihan natin. Pero ano man, tama. Mahalin natin ang ating bayan. Tama. Sapagkat walang ibang magmamahal ng Pilipinas kung hindi po tayo. Tama. Kung ito'y sumadsad sa kangkungan, abay lahat tayo. Kasama. Lahat tayo talagang. Tama. Pero kung maghahanap tayo ng tunay, ang aking sa kanila, kung talagang mayroon doon sa machine, kailangan mayroon naman box ballot yun Tama. Bakit hindi natin i-request na bilangin talaga? Mano-mano. Pwede naman. Sa gayon, ikumpara doon sa mga ditas sa mga machine na yun. Tama. Yun lang, Kasalve. Okay. Magandang gabi po. Thank you very much, Karomi. Maganda yung ni Karom, no doubt na meron mga anomalya konti. Nakunan nga ng video, may mga ebidensya na meron. Pero sa perception naman ng maraming foreign observers, sinabi rin nila yung mga konting problema. Pero sa perception nila, i-broadcast naman ng result ang tunay na will ng tao na sila Noynoy tsaka yung mga senador, yun ang gusto ng mga tao. Maring hindi eksakto yung numero na lumalabas dahil sa konting mga problema. Pero hindi naman nagbago ang talagang resulta na gusto ng tao. Alam mo, acceptable na rin yun. Ayan,